Naging mainit nga na usapin ang kontrobersyang ito sa mundo ng social media at pati na rin sa buong bansa. Sa isang mainit na sesyon sa Kongreso, muling naging usap-usapan ng bangayan sa pagitan ng Deputy Speaker Rodante Marcoleta at House Speaker Tambaloslos Romualdez kasama na rin si Representative Nograles. Sa harap ng mga kapwa mambabatas, walang paligoy-ligoy na isinapubliko ni Marcoleta ang umano'y kontrobersyal na usapin na kinakasakutan ng dalawa. Ayon sa mga nakasaksi, hindi na itago ni Marcoleta ang kanyang pagkadismaya sa liderato ng Kamara, partikular na sa mga desisyon na umano'y pinapaboran lamang ang interes ng ilang makapangyarihang individual. Bukod dito, inihayag rin niya ang kanyang saloobin tungkol sa personal na koneksyon ni Romualdez at ni Nograles na umano'y nakakapekto sa trabaho at integridad ng institusyon. Bumuga ng tensyon ng banggitin ni Marcoleta ang isyong nakapakilabot sa pamumuno ni Romualdez o ni Tambaloslos kabilang mga aligasyon na nepotismo at paggamit ng kapangyarihan para sa pansariling kapakinabangan. Pinuntun rin niya ang umano'y pagiging malapit ni Nograles kay Tambaloslos na ani ay nagdadala ng pagdududa sa pagiging patas at transparent ng liderato. Hindi nagpatalo si Tambaloslos at tila minabuting depensahan ang kanyang posisyon sa Kamara. Gayunpaman, hindi na itago ng ilang mambabatas ang kanilang pagkabigla at pagkabalisa sa biglaang pagsiklab ng usapin. Samantala, mariing tinanggi ni Nograles na magbigay ng komento tungkol sa aligasyon. Gayunpaman, nanatiling palaisipan sa marami kung paano maapektuhan ng kontrobersyang ito ang imahe ng Kongreso, lalo na't naharap ito sa mga mahalagang issue tulad ng pambansang budget at iba pang panunungkulang batas. Patuloy na sinusubaybayan ang kaganapan ng Kongreso habang hinihintay ang susunod na hakbang ng magkabilang panig. Marami ang umasa na malilinawan ang usapin upang mapanatilang integridad ng institusyon at maituon muli ang atensyon sa mga makabuluhang usapin para sa bayan. Well, para nga sa kabuang detalye at impormasyon ay panoorin na lamang ang ating video at kung bago pa lamang sa ating channel ay huwag niya kalimutan mag-subscribe at i-like and share na rin ang ating video para lagi kang maging updated sa ating mga bagong uploads na videos araw-araw. Ito na po ang buong video. Panoorin natin. Maraming salamat and God bless. Kinakailangan unahan na natin. Opo. Pag sinabi mong People's Initiative, Nelson, anong ibig sabihin nun? Eh, dapat mga mamamayan na mauna. Ang ibig mo sabihin, Inisiatiba ng taong ang bayan. panggagalingan ng lahat ng ito Dapat mamamayan. ay hindi kung kani-kanino. Hindi. Totoo po. Hindi dapat politiko. Ang magsisimula ay Mga tao. yung tao. Taong bayan, opo. Mamamayan dapat. Ano man ang paraan, nasa sa kanila yon. Yes. Sino man ang mamuno sa kanila, sila yon. Yan, At opo. walang kalakip na mga inisyatiba o impluensya ng ibang sektor. Wala po dapat. Opo. Yan Tama? ang Yun tamang ang premyo, pagkakaintindi ni Nelson. Kaya nga Opo. peoples eh. Eh, ganun din ang pagkakaintindi ko eh. Opo. Paano ngayon yan? Sige. Pero ako naman kong, bibigyan ko ng konti siyempre ang taong bayan, dapat may paggabay din ng kanilang mga representante. Sapagkat humanal sila ng kanilang representante, ang mga mababatas, sa mababakapulungan. Hindi papayag si Nelson. Ewan ko, papayag mo doon sa pangangatwiran na yun. Mga representative. Oo, nagagabayan daw sila ng mga representative. Kasi dapat well-informed ang taong bayan, Nelson, at saka ang kong eh. Di ba? Oo. Parang may katwiran kong si Jen. Kasi kaya nga representative para hindi lahat ng tao pupunta sa lugar. Akala ko naman kanina sa akin. Nagpadala ka ng representative, binoto niyo yung congressman. Magsasama rin pala kayo. People's Initiative nga eh. Opo, oo. Walang sino man at walang anuman Opo. ang dapat na makialam. Sila lamang ang dapat na gumawa ng aksyon. Opo. Ang panggagalingan ng initiative sa kanila. Ganon. Sa Totoo mga po. tweet. Kasi isa sila sa paraan, sa tatlong paraan Opo. na nakasaad sa ating saligang batas kung paanong ang ating saligang batas o kaya mga batas ay babaguhin o Yes. irebisa. Tama po. Ngayon, hindi na pinapayag yung Constitutional Convention. Opo, yung Nagkakaroon CONCON. ng pagtatalo sa Constituent Assembly. Yes. Merong People's Initiative. Yun ang panghuli. Ang pagkakaiba nitong dalawang ito, nitong huling ito,
ay yung Constituent Assembly ang gagawa yung membro ng Kongreso. Opo. Yun namang Constitutional Convention, ang Kongreso magpapanukala ng batas para makapag-elect ng mga delegado na gagawa ng pag-aambyenda o pagre-revisa ng saligang batas. Sa sa dalawa, may kinalaman ng Kongreso. Opo. Pero dito, Sa People's People's Initiative, nag-iisa ka. Pag sinabing initiative, ikaw ang nagpasimula. Ikaw ang nag-isip nito. Ikaw ang may ideya ng lahat ng ito. Opo. Sa mga tweet, mula sa pag-initiate ng isang aksyon hanggang sa ito ay ituloy mo hanggang sa kanyang katapusan, ang talagang namamayani dito ay yung kagustuhan ng mamamayan. Para sa ganong paniwalaan. Sapagkat kapag ito'y pinakialaman ng kung sino-sino, hindi initiative ng tao. Ayun. Initiative nung may gustong ginamit lang yung tao. Opo. Well, yun na nga po kung ang naalala ko dyan, bago natapos ang taon, balikan ko lang ang konting background. At ito naman, nung nakaraang biyernes, napag-usapan din natin dahil nga sa ang mga yung mga urgent bills ng Kongreso, sabi ni Speaker ay naipasa na at mukhang iba po ay isa-isa na pinipirma ng Pangulong Bongbong. At pagpasok ngayong 2024, ay ang sabi niya, baka hindi na ganun kaabala ang Kamara, kaya may pagkakataon na raw po kayo na tignan ang pagbabago ng ating saligang batas sa pamamagitan ng People's Initiative, Kong. Oo, pero yun na nga po. doon pa lang, sabi ko, sana man lang ang nangyari, sari-saring mga people's organization ang sumulat sa amin. Yun, tama. Okay. Halimbawa, ikaw si Speaker Romualdez. Ikaw naman si Majority Leader Dalipe. Opo. Nakatanggap kayong pare-pareho o kaya maski kami. Liham na mula sa kanilang constituent. Mula, halimbawa sa akin, may yan opisina naman ako. Halimbawa, nakatanggap ako ng palagay mong mga 5 hanggang 10 sulat na nanggagaling sa iba't ibang sektor, ngunit mga sektor ng ating populasyon. Opo, oo. Ngayon, palagay mo yung mga ibang kasama ko, ganun na nangyari. At lalong-lalo na sa opisina ng Speaker, sa opisina ng Majority Leader, at kung sino-sino pa. Ngayon, pupunta kami ngayon kay Speaker. Speaker, mukhang may namumuong movement o isang aksyon na nanggagaling sa baba. Ano sa palagay ninyo? Siguro pag-usapan natin ito sapagkat hindi natin may kakailan na nanggagaling po sa baba ito. Paano ko po sasagutin ito? Siguro, sagutin na lang natin minsanan na sapagkat mukhang mukhang malakas na po yung malakas na tinig na. Yung tinig na po na nanggagaling na po sa baba. Sa pagitan po ng mga sulat na namumuo na po, nag-i-snowball na po. Pag-usapan po natin. Ayun. Ngayon, si Speaker naman, Speaker Jen. O sige, anuhin natin yan, tingnan nga natin, puntahan natin ng mga tao. Ano bang gusto nila? Ngayon, pagka nalaman na gano'n, kayo po, bahala po kayo. Siguro, ang guidance lang na sasabihin, ay ganito po, kapag pinasimulan po ninyo, ang kailangan po ay malaman po, kayo pong magpapaliwanag, hindi po kami. Kasi po baka mamaya may masabi sa amin kung sino man. Pagdating po sa COMELEC, pag bine-verify po yan, ang mangyayari po, hindi naman pala kayo nagpasimula niyan Sinusulatan niyo po kami, pero ang totoo niyan, hindi naman po kailangan Ang COMELEC po dapat na sinulatan ninyo Ayun, Di ba? Na gusto po ninyong susugan ng saligang batas halimbawa. Pero kapag ka po ang gagawin po ninyo, isususugin, i-revise po ninyo ang saligang batas, ang gag-guide namin po kayo, hindi po pwede pag-revision. Kasi po, ang nakalagay sa saligang batas, amendments lang kapag ang gagamitin mo People's Initiative. Ganun po pala. So hindi pwede revision. Dapat amendments. Hindi pwedeng revision. Okay. Ngayon, gusto mo, pag-usapan muna natin, ano ba yung amendments, ano yung revision? Opo. Anong pagkakaiba nito? Ano nga po nun? Yung kasing amendment, isang minor na pagbabago sa saligang batas. Minor na pagbabago. Halimbawa, merong isang article lang o dalawang section sa isang article, kagaya ng sinasabi namin, economic provisions lang. Po, halimbawa sa mga tweet, isang article lang ang pinag-uusapan doon na binubuo ng 3 sections na gusto naming
Baguhin. Uh-huh. i-amend. Amendments ito. Ayun. Sapagkat ito focus na focus eh. Siya lang, ano. Ibig sabihin, tukoy na tukoy mo, alin ang gusto mong baguhin. Yun pala ang ibig Ngayon, sabihin. yung revision naman, Opo. malawak ang epekto nito. Okay, oho. Halimbawa, ayoko na kanya yung presidential, gawin nating parliamentary. Ibig sabihin, yung structure, Ng gobyerno yung pala. framework ng ating gobyerno mag-iiba. Revision Yun ang yun. revision. Revision Okay, yun. opo. Malawakan na ang impact. Magbabago pati kung paano natin ino-operate ang gobyerno. Revision yun. Ibinabawal, hindi ko sinasabing binabawal, ngunit sa saliging batas nakalagay kasi amendments kanya. Opo. The People's Initiative in amending the Constitution. Oho. Hindi sinabing in amending or revising. O revision, opo. Yung revision at saka yung amendments, Magkaiba. Constitutional Convention, Opo. Constituent Assembly. Doon lang sa dalawa Doon na yun. Pero pag Okay. People's Initiative, Oho. yun lamang amendments. Ayun. Sa bagay, ang pinapalutang naman talaga kung ng Kamara ngayon ay ang amendments ng economic provisions lamang. Di ba? Oo. Mukhang yun lang naman daw ata gusto nilang baguhin eh. Oo nga, pero nanggaling ba sa sa tao? Oh, well, Ang yun pinag-uusapan, ang ating, ganito ano, kasi, opo, ang puntos. pagdating sa COMELEC, sasabihin ng COMELEC, magsasalita ako ng maraming COMELEC, malay mo, mag-random ang COMELEC. Opo. E de, nakakalap halimbawa ng ang problema kasi, hindi pa natin alam, ano ba yung pinopropose niya sa tao, yung kumukuha na ng, di ba may kumukuha na raw ng pirma eh. Yun ang mapa ko, naglabas na agad ng mga Ikaw ba, bumutang na ganyan. Jen, Nelson, Opo, nakakita na ba kayo ng isang proposal sheet na kung saan ipipirma yung mga kababayan natin? Wala pa po, well. So kung hindi kayo nakakita, kung hindi pa nakakita, hindi natin alam kung ano yung Pinapipirma. proposal doon na kung saan pinapipirma yung tao. Hindi ba pwede na ang proposal ay baguhin ang saligang batas, pumirma ka, gusto mo o hindi? Hindi pa pwede yun. Hindi, proposal muna. Kailangan malinaw sa tao kung ano yung Kung ano yung babaguhin. kung ano yung direction mo. Nakalagay na. Ba't ako pipirma ron kung hindi ko naman alam kung ano yung gusto mo Ang mangyari? napirmahan daw po nila kung tumanggap ako ng AX sa kanagtupad. 3,000 pesos, meron 2,000, may ganun eh. Iba tayo. Hindi, kaninang umaga kasi, tinitingnan ko yung YouTube. Opo, binabrowse sa YouTube. ito eh. Opo, opo. Hinahanap ko lang kanina, hindi ko makita. Hindi ko alam kung totoong ano to, o baka alam mo kasi marami nang gumagawa rito. Totoo, sa social media, opo. Baka mamaya ginawa lang naman ito para sa ganun ay pasamain yung initiative, ano? Opo. Huwag naman silang gagawa dapat ng gano'n. Kung wala namang ginawang totohanan na gano'n, baka naman may kababayan tayo na para lang pasamain yung initiative na ito, sila yung gumawa nito. No? Totoo po. Kasi nung aking tinitingnan, nung pinapanood ko, merong isang babae nagpapaliwanag. Opo, oo. Ang sinasabi niya, hindi ko nga alam kung anong lugar eh. Nagpapaliwanag yung babae, nakatalikod kasi, hindi ko nakita yung mukha. Yung audio lang ang narinig. Opo. Yung likod niya, nakikita mo, pagkatapos yung mga tao nasa harap Sa harap niya, okay. Sabi niya, ganito po yan. Gusto po ni Congressman, kanya. Opo. Batikan muna ka ako. People's Initiative, bakit si Congressman ang binanggit niya kaagad? Gusto doon ni Congressman, oh. Gusto po ni Congressman na yung pong AX na tinatanggap ninyo, Oo. at saka yung tupad. Opo. Alam na natin yun, Jen, opo. sana alam ng mga kababayan natin habang dinidiscuss natin ito na yung tupad Galing sa dole. ay emergency employment na galing sa DOLE. Yes. Ito'y binibigay lamang dun sa mga emergency livelihood ito. Opo. Halimbawa, targeted ito, yung talagang mahihirap, yung walang hanap buhay. Pagtatrabahuin natin na 10 araw, pagkatapos babayaran natin, Yes. ang amount is about 75% ng existing or prevailing minimum wage. Ano? Opo. So 10 araw yun, kung let's say 250 pesos, 10 araw, so meron siyang Mga 2,500 Yes. after 10 days. Yun ang tupad. Opo. Yung AX naman, ito yung subsidy talaga, no? Assistance to persons in crisis situation. Yes po, oo. So, mga 3,000 pesos each naman yun, Jen. Opo, Okay, yun, hindi mo na pagtatrabuhin. Ngayon na sinasabi niya, ito pong dalawang intervention ng ating pamahalaan, gusto po ni Congressman ay maisa batas. Kaya po kanya, kung papayag kayo dito, para sa ganun po ay
tuluyan na po na natatanggap po ninyo ito, Oo. may papipirma po kami sa inyo. Oo. Ngayon, kapag tinitingnan mo na unang-una binabanggit niya, 4 na beses niyang nabanggit yung salitang congressman, Oo. mali yun eh. Opo. Kasi initiative ng tao, dapat walang makikialam. Opo. Eh, ba't niya binanggit ang pangalan ni congressman? Sa mga tweet, ang tao kaya pipirma, yun ang gusto ni congressman. Kung gusto, Hindi yun yun ang daw. gusto ng tao. Pagkatapos, para bang nagiging attraction yung AIX at saka yung tupad. Tatanggap ka ng pera eh. Hindi naman yun ang panukala eh. Yes. Di ba? Opo. Kami nga, nung kami lang, akala namin, magagawa namin, ayaw naman ng Senado, economic provision. Pero hindi namin sinasabing tupad o kaya AIX. Yes, opo. Bakit ito? Parang nililin lang niya yung tao para lang mapapirma Oo. na kailangan daw maisabatas yung AIX at saka yung tupad. Oo. Nasa batas na yan eh. Nasa batas na po Nasa yan. gaan na yan na meron na kaming nilagay na pondo para sa tupad, para sa ganun. Oo. Sa panahon na kakailanganin at sa mga targeted na sektor ng ating lipunan, merong mabibigyan. Yung GAA ay batas. Yun, opo. Nandun na sa batas yan eh. Kung mahaba-haba itong natin talakayan ukol sa bagay na yan, isangkot lang natin ang ating mga kababayan ukol sa usaping ito, ukol ho dito sa People's Initiative nga sa layunin pong magkaroon tayo ng charter change o pagbabago ng ating saligang batas. Yan, ano ha? Ang atin hong magiging Vox Populi siguro ay gusto natin tanong sa kanila, dapat bang ituloy ano o kaya ay nasa tamang direksyon ba ito pong layunin ano ng People's Initiative sa pagbabago ng ating saligang batas. Ayan. Okay ba sa inyo ang dalawa? Ano? Teka muna, medyo malawak yata eh. Ganun ho ba? Unang-una, wala kasi tayong, sabi ko nga sa kanina, yung mga proposals, Opo. hindi natin alam. Yung tao kaya alam niya lalo na yung pumipirma, alam niya kaya kung ano yung pinopropose at naipaliwanag ng bang mabuti. Oo. Hindi ako naniniwala nang ipopropose yung AIX at saka ano dahil mali yun. Mali po yun. Hindi, una bet, mali talaga yun. Opo. Sana man lang yung binabanggit ko sa yung nasa YouTube ay hindi totoo yun. Opo. Kasi kung yun ay totoo, mali yung simula nila. Oho, oho. So ako, sana naman ay mali yung gawa-gawa lamang yun. Opo. Dahil mali yung umpisa. Oho, oho. Pero ang atin pong premise ito ngayon, yung totoong People's Initiative Kong, batay sa paliwanag natin, ang layunin po ay ang amendments. Ano? Sabi nyo nga, iba yung revision, saka amendments ng ating saligang batas, particular na po yung economic provision. Pero importante sa atin ngayon, Opo. makita sana natin, kaya hindi tayo makapag-comment dahil hindi natin alam kung ano yung proposal na nakalagay Oo. doon sa pinapipirmang papel. Isa pa lang lugar nagkumpirma, ito kinumpirma din ni Kong Pido Garbin, yung Albay area. Meron daw silang inisyatibong gano'n na pumayag yung mga mayor. Pero wala pa akong balita. Pero nakakuha ba kayo ng polyeto na kung saan yung proposal ay nakasulat doon para makita natin, makapag-komento tayo? Parang wala pang nagpapapirma, Kong. As of now, wala pa akong nabalitaan nagpapapirma. Ibig mo bang sabihin ay puro blank sheet yun na pinapipirma? Walang nakalagay na ikaw ba pipirma ka sa blank sheet na hindi mo alam kung ano para saan po ba ito? Hindi ka ba magtatanong? Ayun na nga po, walang gano'n. Kasi kung ang premise nga po nila, pumirma kayo sapagkat katanggap kayo ng tupad ng AIX, mali po yun. Aywan ko lang po kung kumpirmahin siguro, baka may nanonood din sa ating mga kababayan, kung sa kanila ba may pinapipirmahan na may kinalaman sa People's Initiative. Kasi wala pa akong nabalita, nagsimula ng papirmahan May na yun. nakikinig naman siguro sa atin. Bago tayo matapos, meron nang magkukonfirm dito. Gusto lang po namin malaman. Importante po kasi na makita natin ano po yung mga proposals, ano po ba yung mga panukala na siyempre nando sa unang pahina siguro yon. Opo. Ito po ang mga panukala namin para baguhin natin ang ating saligang batas na papapayagin po sana namin kayo. Oo. Pero ang nagsasabi nito, yung mga tao mismo, yung leader ng mga tao Opo, People's Organization, oo. na parang isinakamay na nila yung paggawa na, alimbawa, ang babagal naman yung mga mababatas na yan. natin. Tagal-tagal Ang tagal na ng problema natin. Balitaktakan ng balitaktakan, debate rito, debate doon. Oo. Ang sabi nila, babaguhin ang magmula pa sa panahon ni FBR, panahon ni GMA, panahon ni ganito, Opo. puro na lang, puro usapan tungkol sa pagbabago ng saligang batas. Tayo na nga. Sa mga Taon-bayan Jen, na. Opo. Nelson, isinakamay na nila. Tayo na lang, kasi nakalagay naman sa saligang batas, tayong mga mamamayang
pwede naman tayong mag-initiate ng pagbabago. Tayo na. Yes. O, kailangan po liwanagin natin, kapag People's Initiative, talagang sa inyo po nang galing. Yan. Sa Ngayon, taong bayan. Gusto namin manggali, sino po yung mga leader ninyo, ano po ang mga proposals ang kanilang nilagay para kayo'y papirmahin. Kasi alam ko, ang gumawa niyan, mga leaders ng ating populasyon, ng ating mamamayan, na sila mismo yung gumawa at sumulat ng proposal. Kasi yung proposal na to, i-examine ng COMELEC po, bubusising mabuti yan. Pagkatapos titingnan niya yung mga nagsipirma, i-verify kung yung pumirma na yon, puro buhay lahat. Yun, kung totoong tao ba yun? Di ba? kung isa lang ang pumirma o talagang pirma nila lahat ito. Yan, So, opo. pagkatapos ngayon, sisinuhin din ng COMELEC, i-determine niya, puta, tinanong talaga to pero mukhang- hindi ipinaliwanag eh. Parang hindi ipinaliwanag. Oho. At nung ipinaliwanag, hindi rin namin nakikita na nagkaintindihan sila. Yun na nga. So lahat ng ito, Dapat timbangin. Ano? titimbangin din ng COMELEC to. Ayan. Yeah. Sige po, yun nga ang ating tanong sa kanila kung tamang direction ba itong People's Initiative sa layunin pong amyendahan ng ating saligang Tanong batas. mo natin, malinaw po ba sa inyo? Ganun na muna kasi hindi nga nila alam kung tama o hindi. Kung yung kapamaraan hindi maliwanag eh. Oho. Malinaw ba sa inyo yung paraan na ginagamit Yung People's upang Initiative. itaguyod ang People's Initiative Oho. para baguhin ang ating saligang batas? Yan. Malinaw ba sa kanila? Oho. Sige po. Di ba? I-coin ng ating mga nasa production yung mas maikli at madaling maunawan. At isang tanong lang dyan. Subject to style ka mo. Yes po. Okay. Opo. Ang magiging sagot lang naman, malinaw po. Ayan. Naintindihan namin. Naintindihan Piniliwanag namin. sa amin kung anong babaguhin. Naipaliwanag po Dapat nitong ganun. dati. Kung ang sagot niya naman po, hindi Hindi, po namin maintindihan. naipaliwanag natin. Pero yung bang nagaganap? Hanggang sa kaduluduran ng bansa, no? Oo, Buong bansa. yung ba'y nagaganap? Kaya malinaw ba sa inyo dyan? Opo. Teka muna, yung sinabi ng saganang mamamayan, Opo. hindi ganito yung nangyayari. Sa makat, hindi malinaw. Yun, oo. Di ba? At saka hindi yun ang umiikot ngayon. Parang hindi ganito. Bakit si congressman na lumalakad? Akala ko ba akala ko taong ba bayan. tayong gagawa? Sino ba yung leader natin dito? Yun, opo. So, kailangan ma-identify natin sino ba yung leader doon. Oho. Ano ba yung proposal? Nagkaintindihan ba yung mga leaders mula sa apari hanggang hulo na ang proposal nito ito lang? Halimbawa, paano sila nag-meeting? Ayun. Meeting of the minds, Kailangan ano? malinaw Totoo. dito eh. Mula apari hanggang hulo, may mga leaders ang ating mga sektor ng lipunan. Oo. Nagkaintindihan sila, nag-meeting sila, saan sila nag-meeting, Opo. saan sila nagdebate, na ito pala ang babaguhin na ipupropose sa ating mamamayan. Mahalaga ito, Kong, kasi ito ang step 1 ng inisyatiba. Kasi paano mo na... National ito eh. Yes. Paano kung iba-iba? Mula sa apari, iba naman yung proposal niya. Pagdating sa hulo, iba na. Naku po. Di nag-yes dito sa ibang rason. Iba palang dahilan ng Ibang dahilan ng dito. gestion. Ha? At saka hindi pa pala pwede, Jen, na ang pipirmahan mo ay pumapayag kang armyedahan. Oho. Diba? Kasi kung pumapayag ka, tas wala namang nakalagay doon kung ano ang armyedahan, wala pa rin yun. Di ba? Oo, di ba? Halimbawa, sabi nga nila, napakaraming paraan Opo. para balatan mo ang pusa. Opo. Halimbawa, sinabi niya, paano natin babalatan ang pusa? Sabi nung nga pare, tanggalin natin ng isa-isa yung balahibo. Nako. Pagdating sa hulo, sunugin natin. Yan. So iba na. Kakaiba. Hindi mo Pagdating sa Cebu, iba naman. Hindi kanya, tanggalin na lang natin yung balat, kurot-kurutin natin. Nako. Okay? So kung gaano karami yung paraan para balatan ang pusa, Maraming kaparaanan. Ano? maraming kaparaanan, kinakailangan magkaroon ng pagkakaisa mula sa apari hanggang hulo para ngayon na pag sino-sino nila, ito ang ating babaguhin sa saligang batas. ayun. Ito ang proposal natin. Hindi pwedeng bawat lugar, iba-iba babaguhin. Hindi mo pwedeng pwede. ganun, isa lang yun. Kasi iisa yung pirma eh. Kasi pag dilagom na, hindi, pare-pare sa niyang yes. Hindi, nag-yes ako sa ibang bagay. O di nagpaliwanag ngayon. tama. Marami eh. Nagpaliwanag ngayon yung
teka, hindi ko naintindihan yun, pero pipirma ako. Mali din yun eh. Oo. So, halimbawa, ni-random kayo ng COMELEC. Tinanong. O, may tinanong, gagawin ng COMELEC ito. Verify, Ito po, na-random po kayo. Kasi magra-random sigurado yan. By way of computer, random. Sa isang lugar, kukuha ng 100, halimbawa. Patatawag ngayon. O, kayo po pumirma rito. Ano po ba ang dahilan ba't kayo pumirma? Eh kung hindi niya natatandaan yung ano. Sinabi ba sa inyo na ganito, ganito? Hindi po gano'n. Ang sabi sa amin, bibigyan kami ng AX. Bibigyan kami tupad. Hindi ngayon, maano yun. Hindi ngayon Yun ang papasaya. sinasabi natin. Lalo na yung nababalitaan natin. Sana naman hindi. Opo. Kaya po namin sinasabi ito, hindi namin sinasabi na, walang kwenta. Hindi po gano'n. Kung talaga pong mag-i-initiate po kayo, ito po yung tamang paraan. Tinatama natin. Pagka po kayo binigyan ng pera, hindi po initiative yun. Ang initiative, kayo po sa manggagaling sa inyo eh. Kahit na hindi kayo bigyan ng pera dahil gusto nyong isulong ito, kayo, yun ang kagustuhan ninyo. Hindi dahil sa pera, hindi dahil sa ano pang consideration. Dugtong ko lang itong ating pinag-uusapan, yaman din lamang may mga paratang ukol dun sa People's Initiative na dinadaan po sa AIX. Isa po sa nagbulgar at talaga namang nanggagalaiti, Senadora Amy Marcos. Sabi niya, ang kanyang statement ay 20 million daw ang pinalalabas sa kada distrito para po sa signature buying ng mga nagsusulong daw po ng chartered chains via People's Initiative. Sa panayam sa kanya, ang malaking halaga daw po ng mula sa assistance program ng gobyerno sa ilalim daw po ng DSWD, Department of Health at saka ng DOE. Meron pa siyang figure sa 10 million daw po tatanggapin ng Congressional District na mayroong malaking signature turnout mula daw po sa medical assistant to indigent patient program ng DOH. Tig 5 milyon naman mula daw po sa assistance to individuals, yun nga pong AIX o yung ayuda sa kapusang kita ng programa ng DSWD at TUPAD program. Yun po yung mga, isa po sa nagsabing mukhang meron nga ganitong nangyayari sa ibaba, Kong. Sana hindi totoo, Jen. Yun po, oo. Dapat hindi talaga. Kasi hindi siya people's initiative pagka ganun. Kagaya na nga binabanggit ni Nelson kanina, siya mismong nagpanukala. Bakit naman niya babayaran na sarili niya sa isang bagay na kanyang pinanukala? Di ba? Makabubuti sa tao ito eh. Tayo na mismo ang gumawa ng paraan, isinakamay na natin ang hindi magawa ng iba. Kakailanganin pa ba natin yung tayo babayaran? Tayo na nga yung may ideya nito eh. Sana hindi totoo yan. At kapag naging totoo yan, Jen, masisira yung initiative. Ayaw naman nating mangyari yon kung talaga pong ito'y isang genuine po na aksyon na talaga nanggagaling po sa tao, panatilihin po natin yung standard na maski po yung saligang batas natin, sinasabi niya po yung standard na kailangan po nanggaling sa tao, gusto ng tao, at naintindihan po ng tao. At maliwanag po, napipirma yung tao alang-alang sa kanyang pagkakaintindi doon sa panukala na inilatag sa kanya. Ayun, opo. Ngayon, kung pipirma siya, hindi dahil sa pagkakaintindi ng panukala, kung hindi dahil sa mayroong konsiderasyon na pera ang pinag-uusapan, mali na po yun. So hindi po tatakbo yung initiative pagka ganun. Nakakalungkot po na kung ito po, kayo po ay nagpanukala, kayo mismo, pagkatapos binadgetan po ng kung sino-sino, ay mali po yun. At huwag po kayong, huwag nyo pong ipagkakamali, pag nagkaroon po ng pera na bayaran dyan, sa umpisa pa lamang mali na po yun. Pero doon sa punto naman, Kona, totally, walang pera, walang nagbayad, walang nagpapapirma, walang pakinabang ang sino man pumirma. Pero siyempre po, may nag-inisiatiba para ito'y maging nationwide ang dating, ginawa halimbawa ng mga district representative bilang representante po ng taong bayan, in-inform, mayroong panukalang ganito, ang saligang batas natin, etc. At naipaliwanag, naintindihan ng tao. Wala namang pondong ibinigay. O sige po, pipirma po kami dyan, maganda pala ang layunin. Yun bang ganun kung ay uubra? Makukulayan nga dyan kung halimbawa ay meron pang magtutulak sa inyo eh. Kaya nga kung People's Initiative, mga leaders ng lipunan natin, mga NGOs, na halimbawa mga NGOs ang tumulong. Sabi ko nga sa'yo, nagpulong-pulong sila, alam nila kung magkano ang gugugulin, nang hingi sila halimbawa ng contribution sa mga kumpanya na private companies, tulungan niyo po kami, ito po makakabuti sa atin. So, nakapag-ipon sila ng halaga na magagamit sa pagpapatupad ng initiative na to.
panatilihin natin yun yung standard. Kasi yun ang hinihingi po ng batas eh. Ng saligang batas na, pero kamo, merong ahensya ng gobyerno na biglang nag-volunteer. O ito, nakikita namin ang kagustuhan ninyo. Makukulayan ito dyan eh. Ganon. Makukulayan siya. Hindi na siya People's Initiative. Sana, People's Assisted Initiative. May assisted na. Ibig sabihin nun, hindi na purely initiative. People's Assisted or Contributed Initiative. Well, kung again, aywan ko lang kung bukod sa Kamara na mayroong representante sa buong bansa, lahat ng distrito at bawat sektor, baka wala akong makitang grupo na makapag-i-initiate nito. Kaya nga napakahirap eh. Oo. Kaya nga hindi siya really, tingnan mo nangyari, merong gumawa nito sa ating kasaysayan, naalala mo yung pirma. Opo, Nauna yung yan. pirma, panahon ni FBR yata yun. Nagkamali sapagkat yung standard nga ay hindi naipakita. Sinundan naman ng yung Lambino case. Opo, yan. Isa pa yan. Pirma. Hindi pirma. Ano na yung kay Lambino. Sabi ng Korte Suprema, sabi ng COMELEC, teka muna. Yung pinopropose mo, revision eh. Hindi amendments. Hindi amendments. Nakalagay sa saligang batas, amendments lang kayo. Pinopropose mo, nagpipropose ng parliamentary doon. Revision na yon. Mali, sabi ng Korte Suprema. At pagkatapos yung proposal, hindi maliwanag na ipinaliwanag mo sa tao eh. Wala kaming makitang indication na pumirma siya sapagkat naganyak siya sa proposal na ipinaliwanag mo. Wala kaming makitang ganun eh. So wala din. So tumagilid yung dalawang nakaraang mga nagtangka ng People's Initiative. Ngayon, pag-aralan natin yung kasaysayan. Opo. Nagkamali yung una, nagkamali rin yung pangalawa. Sana yung pangatlo, dahil nga sa kasaysayan, Natuto na. di perfectin na natin. Opo. Natuto na kayo doon People's Initiative nga eh. Pagkatapos, kagaya ng nangyayari binabalita, ito, mga kasama ko sa Bicol, nag-aaway-aaway. Ganun po. Nakita ko sa, hindi ko nababanggitan ng pangalan. Opo. May pasaring na dito, may pasaring doon. Sabi ni ganito, binabayaran tigis 100 piso. Sabi nila, hindi totoo yan, ganito, ganyan. So, ayun. Ang isang representante sa Davao, nagsalita na rin ko. Mukhang may mga makapangyarihang tao daw sa Kongreso na nag-uutos. Sana naman wala. Kasi ito nga, kapag halimbawa totoo yung bayaran, Opo. o kaya may kapangyarang nag-uutos, nawawala na yung sentimiento ng inisyatiba eh. Ang inisyatiba, ulitin natin, dapat po manggaling sa inyo. Kayo po ang bida, walang iba. Opo. Kontrabida lahat yung iba. Pero kayo po ang bida, kayo po ang nagpanukala, kayo po mag-i-implement hanggang sa katapusan. Wala pong makikialam. Lahat po ng mga politiko dapat ay malagay sila sa isang kategorya kung tawagin ay disinterested passerby. Para walang masabi. Halimbawa ako, siguro kung magbibigay lang siguro ako ng opinion, yun lang ang tulong ko sa kanila para lang mag-guide sila. Pero yung initiative, kayo po. Yung pagbibigay ng lakas ng loob, yung encouragement, hindi ko man pwedeng ibigay eh. Bakit? Mahahaluan ng kulay din eh. Di ba? Hindi ako pwedeng magbigay ng financial assistance siguro kasi malalagyan ng kulay eh. Totoo po. Boss, sa inyo po galing to eh. Kasi nagbigay ako sa inyo, lilitaw kayo po, hindi wala kayong kakayahan. Di ba? Ito, nakita ko kung isang statement na kasama nyo dati sa Kongreso ito. Dating Congressman at dating Justice Ching Biloso. Di ba Martin Samar po ito, no? Samar area, Hindi, parang Leyte. Leyte area, tama. Dating Congressman at dati rin pong Justice Ching Biloso. At siya rin po dating chairman ng House Committee on Constitutional Reforms ay nagsabing isa po siya sa mga petitioner para isulong ang People's Initiative na lalayong amyendahan ang 1987 Constitution. At ang People's Initiative ay niya isa sa tatlong paraan kung paano maaring amyenda ng 1987 Constitution. Sa prosesong ito ay kakalapin ng lagda. Yan, pinapaliwanag na po natin kanina, 12% sa kabuang bilang ng mga listadong botante at dapat ay 3% ng bawat legislative district. Binabanggit po ni Kong Biloso na kasama sa kanya pag-usulong ng People's Initiative ay ang pagiging komplikado ng Constituent Assembly mode, partikular na po kung paano boboto mga senador at kongresista sa pag-aproba ng magiging pagbabago. Well, halimbawa kung puntahan na natin ito, tumawlan tayo ng isang bahagdan, ito na,
naintindihan na ng taong bayan, naunawaan nila. At Anong naunawaan nila? halimbawa na ko, dumating tayo sa punto na, sige, meron talagang nagsulong at sumang-ayon sila sa layuning amyendahan talaga ang ating saligang batas. Ano nga? Kailangan malinaw, alin doon. Kailangan kasi- isang set yun. Nakalatag na kung ano yung babaguhin. Ayun, halimbawa, yung economic Hindi, provision ng kamukha nung binabanggit mo kanina, meron kasi sinabi Constituent Assembly, kani Cheng Veloso. Ano sabi niya? mahirap daw po yun. Yung Constituent Assembly mode, Mahirap daw. mahirap daw po yun kasi hindi magkasundo yung mga senador at saka yung sa Senado at saka yung sa Kamara kung paano ang paraan ng pagboto. Ayun ang kanyang ipinupunto. So Kaya, anong gusto niyang i-propose sa tao doon sa kanyang sinabi na yon? Yun yata yung kulang. Ibabato ba sa tao na gusto po ba ninyong kapag kami po ay naging Constituent Assembly, gusto niyo po ba na ang pagboto po ay sama-sama o hiwa-hiwalay? Aba, pwede ba yun? Yun ba yung ibabato halimbawa? Kaya tayo nagpapakatiyak dito. Baka mamaya hindi natin alam nga kung ano yung pinag-uusapan. Halimbawa, ibinato sa tao, payag ba kayo na pag bumoto kami, kunwari kami naging Constituent Assembly, ang botohan kanya ay sama-sama. At hindi hiwa-hiwalay. Kasi nga, di ba may usapin kami. Gusto namin halimbawa, joint, kasi Constituent Assembly. Ano ba sinasabi na saligang batas? Ulit-ulit tayo eh. Three-fourths vote of all the members of Congress. yes po. Period, di ba? Ibig sabihin, sama-sama kayong boboto. All Congress, opo. Kukunin yung three-fourths. Sabi ng Senado, hindi totoo yan. Hindi ganyan ang pagkakaintindi namin. Kailangan three-fourths kayo, three-fourths kami. Pag tinanong mo naman, saan mo mababasa na kailangan maghiwalay tayo? Eh, sinasabi nga, three-fourths vote of all the members of Congress. Lahat ng miyembro ng Ngayon, Kongreso. ibabato ba natin sa tao yon? Eh, baka sabihin ng tao, ano malay namin dyan? Bakit sa amin ninyo ibabato yung kayo hindi kayo magkasundo pagkatapos kami ang magiging kami ang magiging magdidesisyon? Ba't hindi kayo pumunta sa Korte Suprema, hayaan yung Korte Suprema ang humatol kung hiwalay nga o sama-sama pagboto? Di ba? Member, Sa mga tweet, hindi naman dapat, hindi ko naman sinasabing yun nga yung proposal. Opo. Naghahalimbawa lang tayo sapagkat hanggang ngayon wala tayong nakikita. Ano ba yung mga proposal na ilalatag mo sa tao na yun ay kanilang pipirmahan? Na yun ang kanilang pipirmahan sa sang-ayunan. Oo, na yun ang sasang-ayon na ipipirmahan na may pagsang-ayon Opo. sapagkat naintindihan nila yung paliwanag mo. Kaso, hindi natin alam ano yung proposal. Paano natin ipaliliwanag at paano maliliwanagan ng tao para sa ganon ay pumirma sila kung sakasakali. Yan po ang malabo pa sa ngayon. Since day one na sinimulan yung People's Initiative, hindi lumutang kung ano yung mga ipinopropose na babaguhin. Yun na parang dapat na importanteng meron muna. So dapat ngayon ay aywan ko lang po kung sino mag-i-initiate nito kasi wala akong makitang people's organization na nationwide ang kanyang kapasidad na hanggang kadululuhang bahagi ng ating bansa ay kaya niyang mangalap ng pirma na hinihingi po para makapagbago tayo ng amyenda ng saligang batas. Yun ang ini-imagine natin, Jen. Oo. Nagkaroon ng snowball halimbawa, nagkaroon ng isang movement, isang krusada. Pinasimulan ng isang tao. Ngayon, itong taong ito, dahil talagang passionate siya na baguhin ang saligang batas. Okay. Nawala na siya ng gana sa mga elected officials halimbawa. Oo. Ang babagal itong mga House of Representatives, ang babagal ng Senado. Tayo na lang. Ngayon, nakipag-ugnayan siya ngayon sa mga iba't ibang leader ng panig ng ating bansa. Okay. Hanggang Opo. sa nakakalap siya halimbawa ng 50 tao na nagkakaisa doon sa panukala na kaya nating baguhin sa pamagitan ng People's Initiative. Sila nga, hindi madaling paraan ito eh. Hindi madalian ito. Yun lamang consultation sa mga tao, pakikipagpulong sa kanila hanggang sa mapapayag mo sila sa iisang layunin na baguhin ang saligang batas sa ganitong kaparaanan. Proseso ito eh. Opo. Ngayon, kapag ka ganun, doon ako maniniwala na totohanan to. Sapagkat nag-usap-usap, nagkonsultahan ng bawat isa at hanggang sa nakakuha na sila ng inspirasyon sa maraming grupo ng ating mga kababayan,
tama yung gagawin ninyo. So, mag-contribute tayo ng amount. Kung pinuntahan nila yung mga kaibigan, mga grupo na nagkakaisang damdamin na ganito, meron tayong budget, nagkaisa na tayo, simulan na natin. Sa Makati, hindi lamang si Ching Biloso ang nagpasimula, meron na siyang kausap sa Cotabato, may kausap sa Iloilo, may kausap sa Apari, may kausap sa Batanes, hanggang sa kung saan panig ng daigdig, ng Pilipinas. Sa Makati, pwede niyang sabihin ngayon, maski yung mga Pilipino sa ibang bansa. Mukhang interesado na rin. Tulungan natin yung presidente ng People's Initiative. Naniniwala ako sa kanya na nakuha niya na ngayon kausapin lahat ang mga iba't ibang panig ng private sector sa ating ganito. Pagtulong-tulungan natin makalikom sila ng halaga na magagamit nila sapagkat yung transportation lang nila, pagkuha ng mga papel para mapapirma yung mga tao, yung gagamitin mga logistics, meron din namang halaga ito. Yung paraan na yun, dapat ang kanilang tinunton at kanilang ginawa. Pero dapat ko malinaw kung alin yung babaguhin. Kaya para magkaisa sila, hindi ba? Yun, kasi nga, nagkaintindihan na sila. Ito lang ang babaguhin natin. Kung ito ang babaguhin natin, i-propose natin sa tao at i-convince natin silang mabuti, nasa paliwanag lang naman yan Kapag pumirma sila, tandaan ninyo, papirmahin natin, hindi bababa sa 3% ng bawat distrito. Kasi sabi niya, tandaan po ninyo, baka mapagod lang tayo. Lahat po ng distrito na pipirma, hindi bababa sa 3% ng registered voters doon sa distrito ang dapat na makuha nating pirma. Kasi sinipagan natin, nagsikhay tayo, nagpakapagod tayo, nakuha natin, kunyari 250 districts lahat yan. O 300 districts na kamo. Buong Pilipinas. Ang nakuha nila, nakakuha ng 3%. Maliwanag na signature to. Buong Pilipinas, nakakuha sila 299 districts. Naiwan ang isang distrito. Isang distrito lang. Ang nakuha sa isang district na yun na naiwan, 2.99%. Naku po. Isipin mo, pinagod mo yung sarili mo. Nakuha mo 299 districts. Kasi 300 kunwari, Yung ika-300, ang nakuha mo lang na boto, 2.99%. Sabit. Yung pinapaguran ninyo, wala na po lahat yun. Kasi ang nakalagay po sa saligang batas, at least 3% of all districts. Of all districts. Ayan. Sige po. Tignan pa natin yung problema ko. Sige, dandanan mo na. Total, nauna na yung problema natuloy. Naging batas, People's Initiative, dabagin yung Ang sabi ng dalawang kapulungan ng Kongreso, yung Senado, Congress, i-repeal natin. Saglit lang. Pangit yung Anong i-repeal? Pangit yung binago nila. I-revise na natin. Hindi natin ma-repeal yung tao. Walang repeal yun. Initiative yun. Pag nagtagumpay yun, nagtagumpay sila. Hindi yung taong bayan. Hindi subjects. Kasi alam mo, pag nakakalap ka na, liwanagin natin, nakakalap na, 3% talaga. 3%. Plebisito naman. Dadalhin sa COMELEC, gagawa na ngayon ng balota ang COMELEC. Pagsisikapan ng COMELEC, tapos magtatakda ng isang araw para plebisito. Hindi pa kayo natatapos, nakakuha lang kayo ng 3% na pirma. Kay plebisito. Okay? Pirma pa lang yun. Plebisito ngayon. Kailangan by majority. Nakakuha ka. Maliwanag na may majority. Majority? Yes. Ng botante? Ng total ano. Total vote cast. Majority. Kaya, halimbawa, 60 million voters. Ano ang 50% ng ano? 30. Plus one. Majority ng voters. Nagbotohan sa plebisito. Nakakuha ka lang ng 10%. Bagsak din. Sayang pa na. Kung bumoto lang halimbawa 10 milyon, 5 milyon lang ang pumabor. 10 million lang po bumoto, hindi naman lahat bumoto sa plebisito. Hindi, kailangan majority kasi. Registered vote. Yan ay plebisito na yun taong bayan na Hindi ba sinasabi ng tao, the voice of the people, yun ang sovereignty yun The sovereign will of the people. Kailangan 45, at least majority. Kung lalabo pa sa sabaw ng pusit, wala. Baka pusikit na karimlan,